this generation, when it comes to marriage life, parang sobrang wala pa sila sa mga plano nila yun. I believe that love isn't something that you find. Love is something that finds you. Students POV Podcast. Hey everybody, this is Kim Ledo and I'm with my co-host John Rich Quinones, Jaymar Dagoy, Karen Strocas, Galil Rodriguez, and I'm Aiden Meores. and you're listening to Students POV Podcast. So for today's point of view, it's about marriage life. I think this generation, when it comes to marriage life, parang sobrang wala pa sila sa mga plano nila yun. So I just wanna ask my team if they have plans. Umpisa tayo kay Jan. Do you have plans to get married? For me, wala pa akong intention na yun nga, sa marriage. Kasi naniniwala ko sa quote na love isn't something that you find. Love is something that finds you. So, I will wait muna for the right and perfect time for me to, you know. Pero if dumating ka na sa punto na yun, oo naman, tatanggapin ko syempre kung financially stable na ako or nakatulong na ako sa family. Kung ako naman, tatanungin, actually hindi pa lumalabas o pumapasok sa isip ko na magpakasal or anything. Kasi I'm more focused to myself. Tapos sa pamilya ko and sa mga isang gawin sa buhay. Well, as of me, good-oriented muna ako. Kasi gusto ko mong parang mabot mo yung pangarap ko. Tsaka maano ko muna yun sa yung pamilya ko. Ma-stable muna yung mga ano namin. Kasi, For me naman, syempre pag-aaral lang habang tapos kapag natapos pag-aaral din, trabaho, hindi naman agad makakuha ng trabaho sa pagkatapos ng pag-aaral. Then kapag okay na, nakatulong na ako sa parents ko, gano'n, financial stable na din, pwede na. Okay, pag nasa punto naman na ako na nandun sa sitwasyon na din, financial stable naman na ako din, tulungan ko naman yung mga parents. Sa akin naman is, wala pang balak. Kasi, pasaparin ko muna yung mga pangarap ko sa buhay. Tutulungan ko yung magulang ko. Enjoyin ko yung teenage life. Teenage life ko. Yun lang. grabe no, lahat ng insights nila about marriage, talagang more on goal-oriented sila. Pero I just wanna ask si siya, syempre. You're the last so I just wanna ask about marriage life. Do you have plans to get married? Sa akin naman, wala pa. Kasi, mas gusto ko munang i-enjoy yung kung ano yung pinagpaguran ko. Kunwari na ako, nakuha ko na yung college degree ko. Gusto ko munang i-enjoy, makapag-ipon, makapag-travel, masuportahan yung pamilya, bago yung sa akin. Kasi ayoko mo yung limitahan. Kapag nagpakasal ka, limited na yung galaw mo eh. Meron ka lang kailangang, syempre pag nagpakasal ka, magkakaroon ka ng anak, meron ka lang kailangang gawin, responsibilidad. Meron na itong story, naalala ko lang. Its title is Nanking Store by Mao. Parang familiar. Is it a Chinese short story? Yes. Yeah, I already nabasa ko na rin. I forgot the name of author, but it's about Macario Chu, right? yes, Macario Chu, yes, diba? Perfect. ang tungkol dito sa story na to is sa family ng Chinese family na ang sabi nga is kailangan mo nang magkaroon ng lalaking anak para magpatuloy yung bloodline nyo. So it's a tradition. Yes. Tapos, sa story na yun, yung lalaki, sabi, hindi daw makapag-produce ng anak. Pero tapos yung sa babae din naman daw, yung may problema. So, ganun yung story. Naging anuan sila ng, lugar nila. Parang inaasar kasi hindi sila makapag-produce. Then, sa nagkahiwalay sila.
nagkahiwalay sila, yung mga in-laws na nakikialam, hanggang sa nagkakasakitan, ayun. So, kayo, ready ba kayo sa magiging, kunwari, nasa Chinese family din kayo, ready ba kayo sa magiging kahihinatnan ng buhay nyo? For me, syempre hindi. Ano kasi, pag more on tradition madaming expected na dapat gawin after the marriage, after magpakasal. Which is, hindi naman lahat ng bagay na mamadalian. Diba? For me, ayun yung bad things about tradition. Kasi, merong nga sumusunod, meron din namang lumalabag doon. Yun nga, sino pang, ang pangalan doon ng lalaki is Peter. Ayun, si Peter, di ba? Peter and Linda. Di ba si Peter, kailangan niya sumunod sa tradition. Pero, hindi siya sumunod eh. Kumbaga parang, di niya sinunod kasi nagkaroon siya ng affair sa ibang babae. So, yan. Kung para sa akin, ano yung tanong? I don't think na hindi niya sinunod since ang main conflict ng babae is hindi makapag-produce ng baby. Ang alam naman kasi nung iba, yung lalaki, yung hindi nakakapag-produce. So parang nag-attempt siya doon sa saya. Kaya nagkaroon ng affair. Grabe naman mga lalaki. Ano yung tanong mo kanina? Tapos yung, yung parang usap-usapan na napunta doon sa babae kasi hindi pala yung lalaki yung may problema. So yung babae. Yes. Grabe naman yung discriminate na experience ng dalawa. So I think sa story na yan, nag-separate sila, if I'm not mistaken. Nag-separate sila. Pero kasi, ang feeling ko hindi lang about dun sa hindi sila makapag-produce. Meron din impact yung in-laws. Ano yung nangingialam sa kung anong kailangan gawin. Yeah. May mga ganun talaga, yes. Diba? Hindi nila mabitawan yung anak nila sa marriage. So, kaya nangingialam sila sa mga... Kailangan pasok pa rin sila sa kung anong desisyon. Standards din. Na-experience nyo na ba yun? Hindi naman. Wala naman. Hindi. Kung sa kuya nyo, sa Parents, no. Wala naman. So, ang higpit ng ganun. Ay, na-pressure kasi Peter dun, di ba? Kaya siya gumawa ng kasalanan. Na-pressure siya kasi ayun nga hindi siya makapag-produce. Yung nasira yung pamilya. Pero yung story na yun, hindi lang doon nagtapos. Kasi, yung lalaki nga nagkaroon ng anak, pero hindi doon kay Linda. Doon sa Bisaya na babae. And lalaki yung naging anak. So, meron na siyang reason para magpatuloy yung bloodline nila. Tapos, si Peter, na-accident. Namatay siya. So, anong tingin niyo mangyayari doon sa kay Linda? Deserve. Deserve. Kasi bakit pa siya magkakaroon ng affair? Kung Mahal niya. Kung tradition talaga, so kailangan niya talaga. So, bahala niya sa buhay niya. So, yung, di ba, namatay ngayon si Peter, si Linda, na nasa taas ng Nanking store, sinusubukan siyang paalis ng in-laws. Kasi nga, since patay na, tapos sinisisi siya kung ba't namatay. Pinaglalaban niya yung karapatan niya. Ayaw niyang umalis. Property mismo. Since siya naman may, kasal sila nasa kanya yung kanya mapupunta yung mga properties. Pinipilit siyang paalisin pero ayaw niya. Tapos nagkakasakitan na sila. Tapos after nun, nagkaanak siya. Bigla siya nagkaanak. Hulaan niyo kung kanino. Wala, kanino kaya? Hoy, grabe. So, nagkaroon siya ng anak. Galing yun Speed. sa driver. Nagkaroon sila ng anak ng driver. Tapos, nagkanak sila. Then, ayun, hinayaan niya na lang din. Lumayo sila dun sa lugar. Diba? Hindi mo masasabi kung ano talaga yung pinaka-cause, kung hindi ba nila talaga trinay na magkaanak, nagkalabuan na sila para magkahiwalay, or sadya.
Parang ang swallow ng relationship nila. Since, I don't think it's about the tradition. Kasi, like, bakit nga ba pinamamadali silang dalawa, di ba? Hindi naman kasi agad-agad lahat nakukuha. There's a process para dyan. Lalo na sa, like, pag-produce ng baby, there's a process dyan. Kaya, yung pagiging dahilan ng tradition and yung pag-produce ng baby, it's not the reasons kung bakit sila nag-separate. Parang feel ko, ang swallow lang ng feelings nila sa isa't isa. Mas pinakinggan nila yung sinasabi ng iba, yung discriminate. I mean, although masakit naman talagang ma-discriminate sa ganung bagay, pero if you really love someone, di ba, talagang wala ka nang pakialam sa iba. Kung ano yung kaya niya is kung ano siya, tanggap mo siya. At saka ang pag-aanak hindi naman minamadali. Yes. Ang pag-aanak ay napaka-mahirap. Mahirap na madaming kailangan. Kailangan talaga financial stable ka. Ikaw, ilang ba anak gusto mo? Wala. Diba? Hindi, kasi, diba, tradition yun ng Chinese eh. So, kung ano yung tradition nila. Kung iba tayo, Pilipino tayo. Hindi, pero kung sa'yo, ilang mo? Ako, ewan ko. Depende. Diba? Like, hindi naman agad napapasok yan eh sa Hindi siya minamadali. Yes. Dadating talaga sa point na yun. Pero hindi dapat minamadali. Ang pinaka-off sa stories na yun is they both had an affairs with anyone. Hindi sila naging loyal sa isa't isa. Walang loyalty, consistency. Tapos nagpadala sila sa amin, sa ibang tao. Mga sabi sa amin. Kayo, hahayaan nyo ba masira yung relasyon nyo dahil lang sa sinasabi ng ibang tao? Dahil sa tradisyon. Depende. Bakit? Kasi kung mahal ko yung tao, yun na yun. Hindi na ako mag-aalala na siya. Grabe. Tanggap na kita. Sino ka ba? Ikaw? Pag minawan, hindi rin. Kasi wala ka naman pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Kung mahal mo talaga. Wala din akong pakialam sa ibang sinasabi ng ibang tao. Basta mahal ko yung isang tao. Uy! Ganun ba yun? Basta ang affair is not acceptable. Yes. But, Kahit anong reason, affair is affair. pero, ano yung willing mong i-sacrifice para sa pag-ibig? Para hindi masira yung relation nyo ng partner mo? Siyempre yung pagmamahal pa rin. I mean, magmahal pa rin na kahit magmahal ka sa tao, lahat na yun sinasakripisyo mo lang. Diba? Yung time mo, effort, diba? Yes. Talagang lahat na sinasacrifice mo sa isang tao. So, sa ganong reasons lang, I mean, hindi ko naman binababaw yung mga reasons, pero if you really love someone, talagang grabe yung walang ano yan, walang rason-rason sa ano dyan. Kahit sobrang sama ng mothers-in-law mo. Diba? Sa akin naman kasi, cheating is a choice. So, kapag pinili mong magloko, nasa sa'yo na yun. It's either malulus mo yung tao or masasaktan mo lang siya. Pero grabe yung Yung outcome ng story or... Plot twist. Oo. Pero grabe yung plot twist ha. Talagang, they both can produce a baby. Pero sa iba na nila nalaman. Pero sobrang sakit na. Masayang yung pinagsamahan. Yes. And yung properties. Properties mahalaga. Hindi talaga bibitawan. So yun na nga, since this is a student's POV na sabi na namin lahat ng mga insights namin about that story, about the story, it's a Chinese short story, right? Chinese Written by Makayo D. Tio. This story is very timeless talaga. May mga natutunan naman kami as a students. We gave
insights about it. And yun nga, this, I hope you guys learn also from this episode. Kasi kami meron ng mga natutunan talaga. Diba? Yes. We hope you learn from our POVs when it comes to love, marriage, sa mga in-laws. And yun. Thank you guys. And yun, add ko lang, huwag niyo masyadong intindihin yung discrimination na sinasabi sa inyo. Kasi kung, yun nga, kung tradisyon nyo lang. Kasi, pero kung yun, if you love talaga yung someone, paglalaban mo, wala kang pake kung ano yung sasabihin nila. Take the risk. Take the risk. takes the risk or lose the choice. Never give up. Never what. Yun. So, this is the end of our podcast. So, I hope you guys learn from this, from our insights. Thank you. Thank you. Bye! Subscribe. Para sa